Nako. Nako po. Luna. Ano naman yan, Luna? Talaga, uy. Ano ko yung charger ko ng laptop? Ito talagang bata ka. Oo, pakakulit mo. Ha? Pakakulit, pakakulit. Good morning. Talaga, sabi ko na eh. Kahit anong tago mo na mga gamit dito. Itong Luna na to. Pasaway. Uy, Ginger. Na paano naman yung leeg mo? Labas, labas, labas. Labas, dali. Labas na, dali. Labas na. Tara na. Ikaw, kailan ka titino, ha? Hindi pagkain to. Pinakausap kita, Luna. Colors ka. Ay, kahit anong linis mo dito. Dahil may batang makulit. Batang aso na makulit. Yan. Late na nga ako nag-ano eh. Pumasok kagabi sa kwarto kasi nag-edit nga ako dito, di ba? Habang nanonood nung Korean novela. Tapos inaabot ako ng alas 12 na yata yun, alas 11. Talagang tulog na ako. Tapos sabi ko dito na nga lang ulit ako matutulog sa labas. Kaso napaka-init naman kagabi, sobra. As in, iba yung init kaya napa-shower ako nang wala sa oras. Ayan, tapos pumasok na ako, inon ko na yung aircon sa loob. Kasi daddy kapag hindi ako dyan natutulog sa sa loob, hindi rin nag-on ng aircon yan. Sira ulo din. Anyway, ayan, may pupuntahan ako ngayon kasi Tuesday na. Hindi pa naman, hanggang bukas pa naman daw yung mga supplier. Yan. Kailangan ko mag-pick up ng Dio. Kasi, yung mga order. Tapos, pag dito, 0 na pala kami sa isang size. Dalawang size pala yung 0 na kami. Yung 250 ml na non-spray, tsaka yung 120 ml na non-spray. Pero yung ibang, madami pa naman. Ayan. Natatawa ko lagi kilaan kasi nag-chat yan. Tsaka sa GC namin, na 3 lang kami. Nag-chat yan mga pasado alas 9. Minsan, bago mag alas 9, nakakatulog na ako, diba? Eh, kagabi nga, nagising ako. Tapos nag-chat sila. Hindi ako nag-reply, sabi ni Ann. Nahiya pa si Mapi, gising pa yan, no? Hello nga. Yeah. Kasi literal talaga, guys, promise, bago mag 9 PM, tulog na ako niyan. Sobrang pagod. Ayan, tapos syempre, maaga pang gumigising. Itong mga nocturnal friend ko. Ayan, magchat-chat yan, mga alas 10. Tapos, syempre, tulog na ako niya. Mababasa ko kinabukasan na. Nasara ko ni Joy. Ganyan talaga kapag ka-thunders na. Maaga nang natutulog. Tulog is life, guys. Diyos ko. Grabe, hanggat may pagkakataon na matulog tayo. Ayan na lang yung natin, pahinga talaga. Coffee lang tayo. Itong Putiham from Thailand. Inuubos ko lang kasi din ako nag-restock nito. Lalagyan ko lang siya ng isang sachet na sugar. Akate. Ito mga lamok na to. Para magsampay tayo nung naiwan ko pa sa washing machine. Hindi ko na nasampay kagabi. Sabi ko, bukas na lang at nagtupi nga ako ng mga nilabhan ko naman kahapon. Tapos may ibababad ako dito yung mga puti. Ayan, hinuhuli ko lagi yung puti. Kasi gusto ko mga ilang oras yun na nakababad. Or minsan nga gusto ko overnight yan.
alis, te? Hindi rin. Ang init kasi. Init pong yan eh. Ang kulit ni Luna. Ang cute mo, kahit napakulit mo, no? Yung tsura niya parang si ano. Parang si Kovu. May pagka... Mix kasi to eh. Yung kapatid nito mukhang husky talaga. Husky na husky. So, yung nanay daw nito is Aspin. Tapos yung tatay ata yung husky. Pero bakit yung itsura mo, Luna, parang ano? Belgian. Belgian ba? Hindi, ano? Belgian ba? Ano ba yung... O basta. Kaya talong itsura niyan. Lab-lab na yan. Di ba, Groot? Parang si Groot. Parang si Groot. Na-scam kami na ito. Binili kasi ito sa Cartimar. Ayan. Ito si Groot talaga. Ito yung binili, guys. Ito lang yung nag-iisang binili namin. The rest, puro na yan. Bigay. Rescue. Ayan. Ito lang yung bukod tanging binili. Kasi na-scam kami sa... Ngiti-ngiti ka pa. Ngiti-ngiti ka pa. Sa Cartimar. Sabi ano daw to, mixed breed ng, ano ba yun? Mastiff. Mukha bang mastiff yan? Mukha bang mastiff yan? Hindi naman eh. Oh? Mukha bang mastiff yan? Joke lang. Kasi kahit inong itsura niyan eh, no? Ayan. Meron pa kami isang ano, yung kapalit ni Stifler, kapalit ni Tipi. Kasi si Tipi Boy, bigay lang din yun. Ayan. Yung bago si Tipi, meron kami isang aso. Bingi, si Polo. Parang si Conan siya, puting-puti. Tapos, kahit anong ingay namin, guys, yung lagi siyang tulog. Tahimik siya, hindi siya kumakahol. Tapos sabi namin, parang bingi siya. Kasi, inaano na namin, niloloko namin na basta nag-iingay kami na nagdaanan ng kaldero, yung mga ganun. Wala siyang ano, reaction talaga. Ayan, tapos pinalitan siya ng ano, parang kinuha siya ulit ng may-ari pala. Ayun. Hindi pinalitan. Kinuha siya ulit na may-ari. So nga pala, nila namin yun binigay yun. Kasi wala nang bawian dapat. Pero ayun na. Yun, kinuha ng may-ari. Tapos, ipinalit si Stifler. So, yun, si Tipi Boy. Alam ko na naman si Tipi. Alam niyo ba si Stifler? Si Tipi Boy is, ano yun, Parvo survivor yun, guys. As in, ilang, ganito yung pilula. Ano ba yan? Nakakainis. Ganyan niya kay Luna. Talagang na-parvo yan si Stifler. Kasi diba dun sa Don Carlos ng almas-mas, yung mga matutulong sapatos, sinelas. Yun, siguro dun niya nakuha. Kaya, inilaban ko din talaga yun, guys. Grabe, iniiyakan ko yun si Tipi sa vet. Sabi ko, Tipi, uwi na tayo. Sakto, nasa ano pa nun si Chris kasi nasa dito sa Argayano, sa pagkakahatid ko niya kay Chris, nadaan ako si Stifler. Ayan, tapos, thank God, nakasurvive siya. Pero ayun nga, dumating na yung ano, yung time niya rin na mawala. Pero grabe, sobrang tapang din ni Stifler. Sobrang tapang na ano hindi yun nangagat. I mean, sobrang tapang niya na ma-overcome niya na makasurvive siya sa sa parvo. Kasi usually pag parvo talaga wala na eh. Mamamatay na talaga yan. Pero yun, makasurvive pa sa Tipi Boy ko and tumagal pa ng halos 8 years din siya, guys. So, ano ba naman niya? Bakit ganun lang yung mga lifespan nyo? Wala ba sa inyong ano? Tatagal ng 20 years?
Ito lang ata yung makaka-outlive sa akin eh. Mga pagong. Ang laki na nila ah. Akala ko to hindi lumalaki kasi super tiny to nung nabili namin. Ayan, ito lalo na to oh. Tako kasi oh. Hindi pagkain yan. Natuka-tuka mo pa yung ano ko. Ha? Hindi pagkain yan. Tapos syempre si Sheldon na laging naka-face the wall. Ayan. Luna, hindi nga pagkain to. Kataka mo talaga eh, no? Bawat hawakan ko nila, kala mo pagkain. Ha? Bigas to, bigas. Kasi wala na tayong bigas. Ayan, 5 or 10 kilo ang binibili ko na lang na bigas, guys. Kasi dati, di ba, isang sako. Kaso, binubukbuk. Alam mo yung mga insekto sa bigas. Tapos, bumili ako nitong lagayan na to. Ayan, para hindi siya pinapasok ng insekto. Ayan. Ang ganda. Ekoko. Ekoko. Yan yung brand. Sa Shopee ko ata ito nabili. Ayan, nabudo lang din ako sa sa TikTok niyan. So, very spacious siya. Hanggang 10 kilos nga yung laman nito. Ayan. Tapos, dito pwede kayong maglagay ng bay leaf. Alam ko, parang iwas insekto pa. Pero mayroon siyang yung silica para hindi mag-moist. And, hindi siya pinapasok ng kahit anong insekto. Langgaman or Kaya, safe ang bigas natin. Diba? Kaka-TikTok mo yan. Ang dami mong nabubudol. Ang daming budol. Dahil dyan, magsaing na rin tayo. Kagabi yung binili ni Chris. Kasi konti na lang yung bigas namin. Nakalimutan ko magpabili ng maaga sa kanya. Yung konti lang din tuloy yung nakain ni Daddy kagabi.
din pala makapag-grocery. Saradong mga ano ngayon, diba? 2 araw or 3. Thursday, Friday. 2 lang. Kasi Saturday, nagbubukas na. Pero ganun pa nga. Wala na akong sunrocks. Mga panglinis. After lunch na ako, lalakad para makapag-linis muna dito. Everyday linis kasi may batang makulit. Guys, hipon lang ang meron ako dito. Hipon or chicken? Pwede pa naman magkarne ngayon no? Sila lang naman yung kakain kasi ako meron akong binabad na isda dyan, tsaka gulay. Meron pa akong peche dyan, gigisa ko ulit sa itlog. Bakit ang putla? Putla mo, girl. Yeah, or sadyang maputla ka talaga. Charot. Yan ang itim mo naman. Baya. So, chicken na lang siguro. Pero, nagre-request si Chris kahapon na parang buttered shrimp kaso mamayang gabi na lang yun. Ano na naman yun? Chicken yan. Frozen, Wala, bato-bato pa, No. Ito mo? Ito pala kanina ko pa. Anyway, sige. Kaya pa naman yan. Maaga pa naman. pa lang naman. Kaya sinalang ko na yung mga puti. Linis na ako, yung CR na lang. Bukas ako maglinis or Thursday para nakapaligo na ng aso. Yeah. Very good talaga tong Maggi, Hindi ka pa dumiretso sa CR naman, bebe. Kalok. Ay, sarado pala. My bad, sarado pala. Kaya hindi dumiretso ng CR. Sorry. Kasi dito umiihi yan sa CR. Sinara ko kasi itong Luna, tinatangay itong mga tissue sa basurahan. Ano Luna, wala ka bang magawa? Binilan ka na ng mga chutoy Talagang mga trip mo, yung mga tsinelas, mga kung ano yung mga nakatago, yun ang trip niya. Bigyan mo yan ng mga binili yan ni Chris na mga chutoy, mga bone na Wala, di niya pinapansin. Gusto niya talaga yung mga nakaangat, yung mga nakatago, literal. So, yun nga, mag-i-edit muna ako. Tapos, kanina habang naglilinis ako, ang daming pumapasok sa isip ko. Baga naalala ko yung mga buhay namin nun sa Don Carlos, mga bata pa, yung mga anak namin, ganyan. Kasi kamukha nung yung pinapanood kong Korean novela, kamukha nung kapatid ko, yung pang-7. Yung pang-7 na yun, guys, si Jack. Alam nyo ba, ilang years kami hindi nag-usap nun. Hindi lang basta ilang years almost, ano ba yun? Kasi parang halos 10 years ata. Hindi ko na maalala, basta kailan lang kami nun, parang nagkasundo-sundo na paano ba yun? Paano ko may kukwenta sa inyo? Kasi
Etong Chris Polo, nung bata pa, napakakulit talaga yan. As in, kung anong kinulit ni Lucas, ganyan siya guys. As in yun, di mo masaway. Yung guys, kung anong ikinatahimik niya ni Peter, siya namang ikinakulit niya ni Chris. Literal guys. As in yung minsan sumasama na yung loob ko kasi eto mga kapatid ko parang mas gusto si Peter, ganyan. Tapos, naiinis sila kay Chris kasi nga naman, napakakulit talagang bata. Alam niyo yun. Siyempre may mga silasan minsan sa magkakapatid, yung ganyan. Yun, sa amin naman, dahil ako naman, hindi naman yung ako lang, parang feeling ko lang muna. Sabi ko, ba't ganun sila? Para pagdating kay Peter, ang sweet nila, yung ganyan. Pero pagdating kay Chris, parang hate na hate nila before yung anak ko. Kasi ayun nga, na-realize ko na, napakakulit naman talaga guys. Yung parang kahit sino aayawan yung anak mo na sobrang kulit. So anyway, ayun nga. Tapos, siguro dahil sa sa age gap, kasi parang 7 and 6 years old itong dalawang kapatid namin na bunso, itong magkasunod na bunso, is nagkaanak na kami. So parang 6 and 7 years old yung gap nila kila Peter and kay Chris. So ayun, parang kasi nakausap ko din si Bunso nung last time na parang nagsiselos daw sila noon. Dahil, syempre, sila yung bunso, tapos mga anak namin, may parang sila na yung, sa kanila yung attention, instead na sa kanila, diba, ng mga bunso. Tapos, sila may mga bagong gadgets, yung mga, yan, sila Chris, si Peter, may mga bagong gadgets, tapos sila nanghihiram lang, tapos ayaw pa silang pahiramin, kaya hate nila minsan yung dalawang pamangkin nila. Kasi ayaw silang pahiramin, ganyan. And then etong Chris, sobrang kakulitan. Sinira yung yung project nung or hindi sinira, parang ako ata yung sa galit ko na itong pang 7 kong kapatid is sinaktan si Chris ata, yung ganun. Kasi sobrang kulit nga naman, 'di ba? Eh syempre as nanay, magre-react ka na na gagantian mo yung Ang ginawa ko, parang sinira ko yung project ng kapatid ko. Eh yun talaga naman pag gumawa ng project, grabe, napaka-pulido Syempre ganun, as nasira ko yung project niya. Ayun, nagrambulan talaga kami magkapatid, guys. As in literal. Rambulan kami, ganyan. Tapos simula, parang hindi niya na ako pinansin, yung ganyan. As hindi niya ako kinakausap. Tapos, lagi siyang, at sama ng tingin niya sa akin, lagi. Kasi nasa isang bahay lang kami, di ba? Tapos, ayun, hanggang sa lumipas na yung mga panahon. Siguro, kailan ba yun nasa kami noon nasa, saan ba kami noon? Nagpasko tsaka bagong taon ata nun sa New York tuloy ako. Diba, i-share ko sa inyo kasi wala naman tayong mapagkakwentuhan. Saan ba kami nun? Teka lang guys. Nasa probinsya. Parang doon kami nagpasko at bagong taon sama-sama. Pero prior pa doon, parang unti-unting na kami, parang nagpapansinan na yung ganyan. Pero yung literal na nagkasundo talaga kami is yung nasa kami noon, nasa probinsya. Naiyak ako. Ayan. Kasi magulo din kami, guys. Biruin nyo, 8 ba naman kami, sama-sama kami sa isang bubong, diba? Tapos may mga anak at asawa na kami. Ganyan. Tapos yun, doon kami nagkasundo talaga magkapatid na yun. Ano yun? Tapos wala naman. Ayun na. Sinuport ko na yung pag-aaral niya, yung ganyan. Ayun. Tapos syempre, mature na rin siya. Tapos lumaki na rin yung mga pamangkin nila. Kaya mga close na rin ngayon na nag-aasara na. Diba? Ganun lang naman guys sa pamilya. Parang sa umpisa talaga magulo kayo yung ganyan. And then later on, magkakasundo-sundo na rin kayo yung ganyan. Naiyak lang ako nung time. Kasi ang tagal talaga namin hindi nag-usap guys. As in, yung galit siya lagi kay Chris. Galit siya sa akin. Tapos, pag nagkakasalubong kami sa bahay, lagi siya nakasigmango. Tapos lagi pa bumubulong-bulong. Pero ngayon,
ngayon, okay na kami. Ayan, naalala ko lang talaga nun. Kasi itong Crispulo na to, pakatigas ng ulo, pakulit talaga. Ayan, and then, since magkaiba nga ng si Chris, diba? Si Chris sobrang kulit, si Peter naman sobrang tahimik niya na alam mo, hindi yan nagsasalita. Na-diagnose siya ng ng parang mild autism, ganun. Tapos nag-therapy yung ganyan. Kasi literal na, alam mo yung kahit pinapalo yan ni Nene, guys, hindi yan umiiyak. As in, alam mo, si Chris, paluin mo lang ng isang ganun lang. Grabe kung kaya, kala mo kinakatay. Ayun talaga, napalo-palo na ng hanger, yung ganyan. Hindi yan umiiyak si Peter talaga. Ganun lang. Nakatingin lang siya. Kaya yun, parang nag-ano na rin si Nene na parang may something kay Peter nun. So, pina-check up niya and na-diagnose nga ng mild autism. Tapos nag-ano na yan. Nag-therapy yan si Peter, si Kuya Peter. Ngayon. Tapos, okay naman siya. Pero, ayun nga, ayaw niya pa rin talaga ng maingay. Yan, yung bugnutin siya. So, matinding pag-iintindi pa rin. Love na love namin yan si Kuya Peter, syempre. Kasi first up nga yan. Sinasabi na. Kaya, ayan. Ano pa ba? Palokan, diba? Pero sa amin, kaya, hindi issue sa amin, guys, na magkakapatid yung pera, yung ganyan. Kasi tulungan talaga kami. Alam mo yun, kasi doon naman kami pinalaki ng mga magulang namin. And then, ayun nga, as ako na unang nagkaroon, hindi ako nagdamot sa kanila. Ayan, kasi every time namin na bibilin ako, magta-travel ako, yung ngayon, parang iniisip ko sila, nasabi ko, sana sumun sila din, yung mga kasama ko. Yun. Nag-update yung tatay ko sa GC namin, no? Pati sila Nene. Kasi sila Nene nga, tsaka yung bayaw ko na sa, Mountain Province, nagmotor lang. Tapos, si Papa naman, papunta ng Mindoro ata, with his friends, mga senior na nagbabike. Kaya, pero bibigyan namin si Papa sa hobby niya, na gano'n nga, magbike-bike. Tapos, every naman yan, guys, every Holy Week talaga, umaalis yan si Papa. Pupunta na kung saan-saan, Bicol, Ilocos, Baguio, Visayas, nagbabike lang. Yan. Pero, hindi naman yung literal na yung Visayas, pinabike lang nila, no? So, sumasakay pa rin yan ng barko. Tapos, pauwi, yan, mga nagbabas na sila, gano'n. So, ewan ko, kung panata ba nila yan, na tapos pagdating niya ni Papa, grabe yung sunburn yan lagi. Tapos, kailan ba yun yung ayaw sana namin siyang payagan kasi na sobrang init. Alam niyo yun? Sabi namin, ipagpaliban muna yung hindi. Nag-ano pa rin pala siya noon, nag-bike pa rin pala siya noon. Pero galing na sa Bicol. Di ba nag-Bicol kami last year? Ayan, from Bicol para pumunta sila ng from Camarines Sur, pumunta yata sila ng Sorsogon. Yun. Kasi kasama namin siya sa biyahe noon eh. So, yun lang. Pinagbibigyan na namin kasi senior na nga. Yan. Tapos, naiinip na siguro. Pero kahit senior yan, guys, gusto pa rin niya nagtatrabaho talaga. Ayun niya na nag-stay sa bahay na walang ginagawa. Pati si Mama. Ayan, si Mama din pa senior na yan. Na pa 60 na rin. So, ayaw na ayaw pa rin nila nung walang ginagawa. Mga sanay kasi sa trabaho, di ba? Mga bata pa sila talagang batak na sa trabaho. Kaya, ang hirap pa pagpahingahin. At baka lalong manghina. Kaya hinahayaan na lang namin sa gusto nila. Tapos nagtatanong si Mark, so saan tayo neto, te? Sabi ko, ako wala, sa bahay lang. Ganyan, linis-linis. Hindi ko pa alam, guys, kung... Pero wala talaga kami plano ngayong ngayong Holy Week. Isa na naman pong patsambang ulam ang gagawin natin ngayon, guys. Pero, ayan, okay naman ang kinalalabasan ng mga invento kong recipe sa chicken. So, ngayon, yan ako to. Lagyan ko ng orange. Parang orange chicken na may soy sauce. Yan, minarinate ko siya mabilis sa soy sauce lang. Tapos, iba-brown lang konti. And then, yan. Stir fry natin sa orange juice.
Kasi yung freshly squeezed. Ayan, on our way na para mag-pick up. And since nagpresenta si Rico, siya driver. O, diba? Kailan ka Kala ko, uwi ka din. Baka Friday or Sabado. Ah, okay. Ito, uwi to sa kanila sa sa Quezon kasi magdidibo yung kapatid niya. Yung bang nagmo-model? Yung magdidibo? Yun yung magdidibo. Ganda ng kapatid nito. Grabe, pang guys, na sumasali-sali sa sa mga pageant. Pang talaga. Pang beauty queen talaga. Sa bagay may tsura naman siya. Tsura talaga. Nasa lahi na. Hindi, mga gwapo at magaganda talaga sila. Pero solong anak ka sa di ba? Sa tunay? 3. Tatlo din kayo. Tunay. Sa peke, 3 rin yata. Sa peke. Gagi, peke. Meron kaya? Ayan, lagalag to si Rico eh. Lagalag, hindi naman. Ako yung pinalayas eh. Siya pinalayas sa kanila. Tapos napunta nga sa amin. Pero naman ngayon, tapos na ng ng college. Ay, tinatanong pala ni Chris. Kung maglo-lawyer ka daw, lagi niyang tinatanong. Maglo-lawyer ba si Tito Rico? Sabi ko, bakit? Kasi, para pag may kaso tayo, visit. Sabi siya na ulo kami, kami, bala ka bang Hindi, para lang. Ganap yung work from home eh. Gusto ko kasi work from home para makapag-master lang. Kaya ang hirap kasi talaga pag ang hirap pag on-site. Tapos ganyan, napopolitika pa. Ganyan din nangyari kay kuya mo sa mga past niya. Lalo na sa di ba sa call center. Kanya mga politika. Ganun. Kaya pinahinto ko din toxic. Ang toxic. Tapos yung mga office mate pang mga bad influence, imbis na umuwi na sa mga kanya-kanyang pamilya, mag-iinuman pa na. Diyos ko, lalo na pag kinabukasan, day off, imbis na umuwi na magpahinga, maghapon pang sa inuman. O diba kaya yung madalas na away, talaga namin, punot dulo ng away namin nun. Yung late lagi umuwi, lasing, yung ganyan, tapos, ay nako, ewan. Toxic talaga yung kaya ayoko na nun. Mas okay pa nakikita ko siya dyan sa bahay na Yung masarap mag-work from home doon. Kaya, dito kami ni Rico sa Remedios, sa Korean Town. Naghanap kami ng mga kainan. Gusto ko kasi sabaw, talaga, na kumukulo, alam mo yun. Kasi puntahan namin, grabe, pang maramihan. Yung kanina, Rix, yung sa oo, doon na lang siguro. Pwede naman siguro i-take out pag hindi ubos. Sa Koreatown. Koreatown. K-Town. Basta K-Town. Ayan, grabe guys, napakainit ngayon. Kaloka. Nag-edit pa kasi ako dito sa labas eh. Gusto ko nang pumasok magbukas ng aircon. Tapos matulog. Antukin. Kaya anong oras ba kami nakauwi ni Rico? Na traffic kami nung pauwi na kami. Dito kami dumaan sa FB Harrison na lang. Kasi bumalik nga kami Koreatown. Yan, kasi gusto ko talaga yung may sabaw. And nakahanap naman kami ng mga kainan doon. So, yung chicken na may... Yes, alam ko guys. Na nagbabawas na ako ng meat. I mean, yung chicken. Parang inaano ko na... unti-unti ko na rin siyang tinatanggal. Pero no choice ako doon kasi wala naman ibang pagkain doon kundi beef, pork, tsaka chicken lang yung kinakain ko doon. So, ko yung merong ginseng na may something sa loob, may kanin din sa loob. So, para siyang lugaw. Yan, na matagal na pinakuluan yung manok. Grabe lambot nga. Alam niyo yung mga buto ng manok. As in, makakain mo na sa sobrang lambot talaga. Ayan. Tapos, yun nga. Beef curry ko. Tapos, pag-uwi, since, labasan na naman nag-office pa, nabot na kami ng traffic dito sa may FP Harrison. So, pasado alas 6 na ata kami nakauwi or mag-alas 7 na. Kaya, ayan.
And time check. Alas 10 na pala. So, tapusin ko lang to guys. At matulog na tayo. Antok na ako. Kasi bukas, gagawin ba ako bukas? Wala naman. So, yes! Pwede tayo matulog. Ay, hindi. Kasi kailangan ko maaga. Nakakainis kasi kailangan kong maaga laging, or maaga ako lagi nagigising at itong mga aso. Pinapalabas ko nga sila junior. Ganyan. Kasi nag-iingayan kapag gusto magpupo. So, anyway, good night. Till tomorrow.